Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini mula September 1 to 15, 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas. Kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Okay? Ito na yung pinakahuli nating deck. Magsimula na tayo. Ano to? Sana dito na lang to. Sa taas. Kaya lang, baba kasi ito eh. More like, kayo yung nagwi-wish dito eh. Nag-iisip. Para bang tinatry nyo i-manifest. So, iniisip ko kung ano yung iniisip nyo dito at tinatry i-manifest. Eto. Na para bang ayaw nyo pa sana ma-disconnect kayo ng kakilala nyo, friend, o kung sino man yan, karelasyon, basta in general na lang. Kasi ano eh, dito, ang dating tinatry nyo bumangon mula sa pagkakalugmok dito. So, anong naging problem ito? Disconnection, disharmony, imbalance, inequality, incompatibility, unhappy couples. So, yan yung pinaka-problem dito. Na, yun nga, tinatry bumangon ng iba sa inyo sa problemang ito. Alin man dyan. Pero kung ito napunta dito, mamamanifest yun. Yun yung outcome. Kumbaga, alam na natin na maayos pa. Pero pag ganito, walang outcome. Nandito lang kayo sa process na nag-iisip. At try pa lang mag-manifest na somehow mabago ang lahat. Maayos pa. Yun lang yun. Pero wag walang outcome. Ganun lang yung gagawin ng iba sa inyo sa period ng 2 weeks. Anyways, tingnan natin. Ano ba to? Kaibigan ba to? Ka-workmate? Ka-relasyon? Para bang hindi na kayo nagkikibuan dito. Sabagay, unhappy couple naman din dun. Pero tingnan natin. Anong idea ko dito? 9 of Wands. Ano yan?
Mukhang ano to? Ex to? Kung dito ex kapamilya na para bang nag-away sila. Tapos nasa malayo silang lugar. Ano kaya yun? Oh, pwede rin naman yun. Diba? Napalayo sa isa't isa. Yung mga magkakapamilya, ganun talaga. Pag nag-asawa, pag naghanap ng ibang work. So, ganun yung sitwasyon dito ng mga tao na para bang magkalayo sila sa isa't isa. Malayo sila sa isa't isa. Hindi na sila nag-uusap. So again, kung dito karelasyon na mag-aaway sila ngayon o break na, kapamilya, kadugo o kaangkan ba? Angkan sila. O so pinsan, auntie, uncle, basta kadugo. Kasi pwedeng ano to, di ba? May ibang case na pwedeng kaibigan, kapitbahay, katrabaho. Dito sa case na to, karelasyon o kapamilya. Anyways, muna tayo dito. Ano naman yan? Well, meron tayong babaeng hindi mapagkakatiwalaan. Lalo na sa topic ng confidentiality. So, ibig sabihin, sa loob ng 2 weeks na to, August pa rin. Nasanay na akong August pa rin kasi ngayon, August 29, 2024. So, sa period ng September 1 to 15, mag-ingat yung iba sa inyo. Lalo na sa pagsasabihan nyo ng sikreto. At least meron tayong identifier dito na parang clue para madali nyo makilala kung sino tong sinasabi ko. Babae, kung magsasabi yung iba sa inyo ng sikreto, wag sa babae. Whether babae o lalaki nanonood, wag nyo sa babae ikukwento kahit kaninong babae. Okay? In general na lang, basta wag babae. Kasi yung pagsasabihan nyo ng problema dito, ng secret ba, o anything confidential, malaki chance na sasabihin nito sa ibang tao. Whether maganda yung intention niya o nasabi lang niya, nadulas siya. Basta lalabas yung sikreto ng iba sa inyo. Kaya mag-ingat sa sasabihan ng sikreto, wag babae. 2 weeks lang naman 2 weeks lang yung period. So hanggat maaari, wag sa babae. Ano pa? Ano masasabi natin dito? Actually, whether may pagsabihan kayo ng sikreto o wala, mukhang paparating na talaga to. May someone, babae, mukhang i-betray ang trust ng iba sa inyo. Sad to say. Lolokohin kayo in general. So, whether kayo mismo yung mag-open up ng secret nyo o hindi. Sabi, may makakaaway yung iba sa inyo. Babae.
O pwedeng i-betray yung iba sa inyo ng babae nga, o lulukoyin talaga, i-scamin, o pagtataksilan, o lulukoyin na lang in general. Mag-ingat. O baka sabotahihin ano ba? Sabotahihin ng babaeng to yung pinaplano ng iba sa inyo. Beware. Basta sa period na to, 2 weeks lang naman okay, basta magtitiwala sa babae. Ganito na lang. Ito yung possible gender. Ito na pala yung gender, babae. Possible zodiac sign ng babaeng to para mas may idea yung iba sa inyo. Cancer. O, pag may kilala kayo, babae, Cancer. O Aries. At Scorpio. Yan yung tatlong yan. Mag-ingat kayo sa tatlong yan. Babae na Cancer, Aries, Scorpio. Kasi mukhang maluloko ko yung iba sa inyo ng taong to. Mabebetray ang trust. Ganon. Anyways, punta tayo dito sa uli. Tingnan natin anong masasabi pa nito. Power. Magic. So pag ganito, may kakayahan yung iba sa inyo na i-bring yung power sa buhay nyo sa pamamagitan ng magic. Marami namang pwedeng source ng magic. So sabihin natin subliminal music, candle lighting, crystals, gemstones, mga kung anong figurine, o pwedeng rosary, rebulto ng mga Diyos, anito. Depende sa inyo kung anong pwede maging source ng magic na applicable para sa inyo. Yun nga, posible na makuha nyo tong power sa pamamagitan ng magic. Okay, meron pa nga ano yun, incense, sage. Maraming pwedeng magic. Yung spell, di ba? Yung ano ba yun? Affirmation, word of affirmation. Tama ba yun? Words of affirmation. Nakalimutan ko na yung iba. So, maghanap na lang kayo sa internet. Okay? Nang sa tingin nyo ay kaya nyo gawin o mas madali para sa inyo na magic para makuha nyo tong power na gusto nyo. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.